Pribado po at para lang sa pamilya at malalapit na kaibigan ang libing ng Comedy King sa Linggo. Magkakaroon muna ng misa at eulogy, saka isasakay po ang labi ni Dolphy sa karwahe patungo sa kanyang huling himlayan. Saksi si Julio Segovia. Ang kanilang amang nag-alay ng 6 na dekada ng kanyang buhay sa pagpapasaya sa publiko. Nais daw nilang taimtim na maipagluksa at maihatid sa huling hantungan ng kanyang pamilya. Ayon sa anak ni Comedy King Dolphy na si Eric Quezon, napagpasahan daw nilang tanging sa mga miyembro ng pamilya at malalapit na kaibigan lang bukas ang libing sa araw ng Linggo. It's really unfortunate nga na pinaplano nga yun para sa ating sa mga nagmamahal sa daddy ko at sa mga fans na isasara namin ang pintuan ng Heritage para lang sa pamilya at saka sa mga kaibigan kasi para lang maiwasan din yung gulo, pandemonyo, alam mo na. So, tsaka kasi baka maging hindi solemn. Gusto namin kasi maging, kahit pa paano maging solemn yung kanyang burial, ano. At, pero we are allowing coverage naman. Like last night was like really hard to control the people who wanted to see my dad. Munti ka tumaob yung... Kung di ko kinuha yung mic at sinabi ko, sandali, huwag kayong pumunta dito kasi tataubin tatay ko eh. One favor ko nga is wag po natin itong gawing wag tayong magtulakan, especially with the casket. Diba, let's follow the line. I would want people to see my dad, pero siyempre we have to decide for the family also. Umaga ng Linggo, magkakaroon ng misa at eulogy para kay Dolphy bago ilabas ng chapel ang kanyang labi. Isasakay ang hari ng komedya sa isang karwahe. Nahihilahin ng 4 na kabayo papunta sa huli niyang himlayan sa loob din ng The Heritage Park. Sasakay siya sa horse-drawn carriage in white, yeah. And then white ba yung carriage nila? That I'll have to find out kung white yung carriage nila. Kasi ang hirap din yung palipat-lipat pa na sasakay ng kotse, di ba? Yung traveling, parang ang daming waste ng oras at time. So that's why from here, dediretso nila kami doon sa puntod. Ang puntod naman ni Dolphy, pinakikintab na ng aking pasyalan kanina. Mula pa raw sa Italy ang granite, kaya ang nicho, aabot daw sa halos 380,000 pesos ang halaga. Ang pinili talaga nila, yung black. Kaya ang namin is jet black from Italy. Yung design ng lapida, sa kanila din manggagaling. Pero kayo rin po yung maggagawa, no? Kami din po ang gagawa. So, natutuwa kami sa kaming gumawa ng pinaka-nicho niya. Isang malaking karangalan po para sa amin na kami ang gumawa ng timlayan ng ating idolo. Mahigit 100 metro lang ang layo ng puntod ng Comedy King mula sa entrada ng Memorial Park. Depende sa kanila kung papagawan nila ng museum or ganyan na open lang. Gusto mang makilibing ng ilang fans na aking nakausap, ginagalang daw nila ang hiling ng pamilya. Okay lang po sa di kami nakapasok. Basta masilayan po namin yung hari ng komedya. May munting handog naman ang pamilya Quezon para sa mga tagahanga ng kanilang ama. Pinag-aaralan na raw nila ang pagpapalabas ng ilang pelikula ni Dolphy sa mga piling sinehan. Ang kikitain nito, mapupunta sa foundation ng Hari ng Komedya. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Kumpara noong Huwebes, dumoble ang bilang ng mga tagahanga ni Dolphy na sumilip sa kanyang labi ngayong National Day of Remembrance. Narito po ang report. Ngayong National Day of Remembrance para sa Hari ng Komedya, umabot sa mahigit 6,000 tagahanga ni Dolphy ang dumalaw sa The Heritage Park. Ayon sa pamunuan ng Memorial Park, doble ito ng dami ng bumisita nitong Huwebes. Kaya naman kanina, pinalawig ng oras ng public viewing hanggang alas 4 ng hapon, imbes na hanggang alas 3 lang. Kabilang sa mga dumalaw si Edwin na una raw nakadaupang palad ang kanyang idolo nang maging party clown siya sa ika-5 kaarawan noon ng anak ni Dolphy na si Bandolph. Ito souvenir ko na to sa kanya. Tsaka paborito ko talaga si Dolphy. Kahit nung bata pa ho ako. Man Dolphy, kung saan kayo naroon, sana makarating kayo dyan na matiwasay po sa piling ni Lord. May ilan pang galing sa malalayong probinsya, gaya ni Nora Hernandez na tindera ng kandila sa Manawag, Pangasinan. Sabi niya sa akin, Ining, pag namatay ako, pupunta ka ba? Sabi niya. Manong, sabi ko, matagal pa naman ang buhay niyo. Baka mauna pa ako kaysa sa inyo, sabi ko sa kanya. Bata ka pa, ako matanda na, sabi niya. Ang grupo namang ito ng mga hearing impaired, bagamat walang tinig, humihiyaw naman ang pagbibigay pugay sa Comedy King.
At dahil sa inaasang pagdagsapan ng mga makikiramay, nagpasyang pamilya Quezon na i-extend ang public viewing ngayong Sabado mula alas 6 ng umaga imbes na alas 8 hanggang alas 3 ng hapon. Para sa Saksi, Haji Rieta, nag-uulat. Madalas magsuot ng puruntong si Dolphy sa karakter niya si John Puruntong sa sitcom na John and Marcia. Pero alam niyo ba sa totoong buhay, puruntong daw talaga ang paboritong isuot ng hari ng komedya. Saksi si Rida Reyes. Hindi lang naging apelido ng kanyang karakter na si John ang Puruntong, ito rin ang madalas niyang isuot sa sitcom na John and Marcia. Kaya naman ang ilang fan ni Dolphy na pumila sa kanyang burol sa The Heritage Park, nagbigay pugay sa pamamagitan ng pagsuot ng paboritong get-up ng pinasikat na karakter ng hari ng komedya. Para makita ko sa kanya na yung unang ganun din siya. Pinasikat niya yung Puruntong. Kaya ngayon, nagkapuruntong ako. Yung katulad niya na kahit kulang sa pera, masaya naman ang pamilya. Ganon. Si John Puruntong. Si John Puruntong. Kaya iniidolo niyo po. Ay, siyempre, idolo ko po siya. Kaya ngayon, Kaya nandito ako. At Nakapuruntong din. Ang pagsikat noon ng Puruntong, hindi raw katakataka, lalo pat komportable ito, madaling isuot at mura. Ang Puruntong, ibig sabihin nun ay purot or putot. No, ibig sabihin, short, maikse. At dahil madalas itong isuot ni John Puruntong, hindi raw naging mahirap para sa mga Pinoy na makarelate at mahalin ang kanyang karakter. Ganito naman daw lagi ang mga naging papel ni Pidol. Sumasalamin sa buhay ng mga ordinaryong Juan de la Cruz. Nakikita nila ang kanilang sarili doon, lalo na kung mahirap ang pinoportray nitong artistang ito. So parang nakikita nila na sila yon. No, lalo na si Dolphy, simpleng pamilya, maliit na bahay, pero nakakasurvive. Pero ang di alam ng marami, sa totoong buhay ay Puruntong daw talaga ang paboritong isuot ng hari ng komedya. Sabi ni Tito Dolphy sa akin, he remembers daw na yun ang preferred na pambahay ng tatay niya. So, mother ni Tito Dolphy kasi modista. So, I think yung mga napaglulumaang pantalon, pinuputol na lang, kung botos man sa may dito, sa likod, nilalagyan na lang ng kumbaga tapal. Hanggang tuhod yun, lampas hanggang tuhod. At kahit pauso na ngayon ang walking shorts o boy shorts, sa patahiyang ito, marami pa rin umu-order ng Puruntong. Magkano po ba yung paggawa ng Puruntong sa inyo? 300 lang. Oh. Pero yung pantalon? Mahirap lang talaga. Mahal ang pantalon, 400 ang pantalon. So mga gaano po kayong dami ng order sa isang linggo? Mahigit 100 pag mga Puruntong. Patunay na patok pa rin sa maraming Pinoy ang shorts na kadikit ng karakter ni John Puruntong. Ako, si Rida Reyes, ang inyong saksi. Sa ibang balita, nakauwi na ng Pilipinas ang OFW na tumalon mula sa pangalawang palapag ng gusali para makatakas at tangkang pangahalay ng kanyang among Jordanian. Saksi si Chino Gaston. Bumalik sa bansa na naka-wheelchair dahil sa bali sa tuhod ang OFW na si Olive, di niya tunay na pangalan. Ang maginhawang buhay na pinangarap niya ng mamasukang domestic worker sa Jordan na uwi sa bangungot nang tangkain siyang halayin ng 68 taong gulang na amo. Nanlaban siya, saka tumalon mula sa pangalawang palapag ng tinitirhang gusali. Yung amo ko din na may kababuyan, kaya hindi ko na nakayanan. Tumakas ako. Sa ngayon ay nasa Haven for Women's na sa Muntinlupa si Olive. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, undocumented OFW raw siya. Hindi pa matiyak kung ano ang kanyang recruitment agency. Kaya nasa Department of Foreign Affairs na raw kung paano hahabulin ang mapang-abusong amo ni Olive. Ayon sa Grupong Migrante International, taong 2008 pa ipinagbabawal ng gobyerno ang deployment sa Jordan dahil hindi ligtas ang working condition sa bansa. Ang batayan dyan ay hindi safe. Ang ginamit nila, hindi safe for Filipino overseas ang Jordan dahil napakataas talaga ng bilang ng karoon ng pang-abuso. May mga namatay dyan, misteryoso yung pagkamatay, tapos talagang may naitala dyan, pinaplansya, ginagahasa. Pero marami pa rin Pilipinong pumupunta sa Jordan dahil sa mga sindikatong recruitment agency na pinapalabas na sa Dubai ipapadala ang mga recruit.
Ayon sa migrante, hindi raw sana dadami ang mga biktima kung binabantayan lang daw ang mga ahensyang ito ng gobyerno. Magpakita ka rito yung gilas mo. Na-rescue mo yan, pakita mo, managot dapat tong employer. Pangalawa, yung joint liabilities nitong recruitment agency kung sino man nagpaalis. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi.